pa rin, partner, ang paninindigan at sinusuportahan pa rin. Pinoprotektahan, sinusuportahan dahil ang katwiran nga rito, partner, wala silang jurisdiction. Okay? At gumagana ang justice system. Okay? May sarili tayong rito. Pamamaraan sa pagbibigay ng hustisya. Para ma-push through daw yung probe. What do you think of this, sir? Well, this is not unusual. It's really a sense of the House resolution, and it's the sense they're just expressing or manifesting the sense of the House that perhaps it's time to allow or to cooperate with the ICC investigations. But as I have always said, there are still some problems in terms of jurisdiction and sovereignty. Now, if you can solve those problems, then that would be something else. Bakit parang nag-iiba na rin ang tono ni PBBM patungkol sa maaaring pagpasok ng ICC sa pag-iimbestiga sa war on drugs ni dating Pangulong Duterte? Dati firm siya. We're done with ICC. Pero this time, pagka na-solve ang issue about jurisdiction and sovereignty, it is something else? Iba yata ang tono rito. Now, if you can solve those problems, then that would be something else. But medyo fundamental yung mga question na ganun. Because if you're talking about the sovereign jurisdiction of the ICC, especially since we have withdrawn from the Rome Statutes a few years back. Kahit sabihin natin na nagpe-playing safe si PBBM sa kanyang mga sagot, mararamdaman mo na naiiba na talaga ang kanyang tono. Makakaasa pa kaya si VP Sara kay PBBM patungkol sa issue ng ICC? Diba? Oh. Pero syempre iisipin ng mga iba partner. Gumagana sa iba. Oo. At ang nakakasuhan lang yung mga pulis na involved. 'Di ba? Pero yung tinatarget ng ICC, kung sino talaga nirereklamo ng mga complainants partner, hindi nagkakaroon ng kaso. Yun yung dating nun. So, nakasuhan ba? Ngayon na hindi na presidente si Tatay Digong, nakasuhan ba about sa war on drugs? Parang hindi. Si Senator Bato ba? Definitely pa. Makakasuhan ba siya? O kahit senador yan, pwede partner. Kasi to murder to. Para partner? Parang genocide ang dating. Di sakop yun kahit senador siya. Ang tanong natin, nakasuhan ba? So kung di pa yung nakakasuhan, ang tanong, gumagana nga ba yung justice system sa kanila? No. Sa iba, oo. Kay kumana yung ibang mga pulis. Kay senator, kay attorney Sino? Si Senator De Lima. Attorney De Lima. Gumana. Pero hindi ba nasipak naman yung mga pulis na involved rito, partner, sa hindi nga pulis lang ang tinutumbok na kasi may mas mataas na nag-utos na gawin ng pulis yun. Di ba? Kung ang nireklamo ng mga complainants partner ay si Pangulong Duterte, nakita mo namang kumikaso. Pero ang kanyang partner utos ay para partner, no? Mabigyan ng solusyon. May malinaw ba na sinabi na patayin ito? Siyempre hindi sabihin yun. Hindi naman sabihin yun. Pero partner, meron siya mga salita kasi na gano'n yung dating. Gano'n yung tono. Pero hindi naman siya sabi, patayin mo yun kahit walang basis. Di ba sabi niya, sige, if you will destroy my country, I will kill you. Siyempre, meron naman kasing condition, i-destroy mo yung country ko, I will kill you. Diba? Sinasabi pa rito sa resolution, the resolution cited that the ICC has maintained that it retains jurisdiction. With all this in mind, the resolution urges the appropriate government departments to extend their full cooperation to the ICC prosecutor with respect to its investigation of any alleged crime within the jurisdiction of the ICC. So, sino yan, partner? CHR, DOJ, OSG, PNP. Malamang mo yan. Ano ba yung latest na sinabi ni SOJ? Ito, sabi nga ni Justice Secretary,
Jesus Crispin Remulla said that the resolution... Jesus Crispin Remulla, he will talk to Executive Secretary Lucas Bersamin first, considering that President Marcos Jr. first stated that he will not allow the ICC to interfere with the Philippines' sovereignty. I intend to seek out the Executive Secretary tomorrow, just to be able to make sure that we're on the same page on this matter. Siyempre, humingi tayo ng instructions ng Executive Secretary. Remulla also believes he will also study the points of the resolution first. Marami kasing natanungan na it actually raises more questions than answers at this point in time. It has to be, sabi ko nga, kailangan pag-aralan namin na masilot itong bagay na ito kasi umatras na tayo sa ICC. I have to check their records and their arguments and the discussions to understand the real score inside Congress on this matter. It needs a serious study to be able to actually make sense out of all this. Jesus Crispin Remulla said that the resolution needs serious study with the Philippines no longer being part of the ICC. Pero partner, iba na ang tono ni SOJ. Needs serious study. Ibig sabihin, medyo bumabalanse na si SOJ. Kung dati, hindi. Hindi pwede. Ipakukulong ko yung mga taga-ICC pag pumunta dito at nagpumilit. Ayan. Pero ngayon, yung resolution urging the government. May napansin ka doon. Oo, bumabalanse na siya. Hindi niya sinabing no. Doon na siya sa kailangan seryosong pag-aaral. Seryosong pag-aaral. Ibig sabihin, pag sineryosong pag-aaral, partner, may posibilidad. May posibilidad. Napapayagan. So noon, partner, nung sinabi niyang no, wala siyang serious na pag-aaral doon. Sinabi niya lang no. Hindi talaga pwede. Sarado yung nanindigan siya. Na hindi tayo pwedeng pasukin na ICC. Wala pa siyang, pero partner, lumalabas, wala siyang seryosong pag-aaral nung nagsalita siya noon. Ngayon, pag-aaralan niya na. Needs serious study on our part at the DOJ, considering we are no longer members. Okay. Yun okay. Paglilinaw. Yes. Yun yung ginawang paglilinaw, partner, doon sa... Diba? sa iyong Kasi partner, imaginein mo pag pinakinggan mo yung bawat salita ng mga politiko ngayon, partner. Kung yung dating sarado ang pintuan nila sa ICC, partner, parang unti-unti nagkakaroon ng uwang, bumubukas ng konti. Diba? Pero konti pa lang yun, partner. So, pagka medyo lumala talaga ang hidwaan ng House and dating Pangulong Duterte, mukhang mabubuksan yan. May nagpipredict na nga na ito will be the next issue eh. Ito nga, sinasabi dyan, partner. May ano ka doon. May tama ka. Because the referral of the resolution comes amid tensions between the House led by Speaker Martin Romualdez and the Duterte family over the 2024 budget. House leaders have squashed talk of impeachment Vice President Duterte over the confidential funds, and the Speaker's cousin, President Ferdinand Marcos Jr., has stated he doesn't want her impeached. Resolutions are referred to the appropriate committee for study. The panel then recommends a course of action to the whole House. The Marcos administration has so far maintained that it no longer in cooperating with the ICC. Okay. Period. Partner, ito, meron kaninang tanong si Dato Ron eh. Parang gusto ba nila patayan kaliwat kanan? Well, paano ba ito? Ang hirap kasi, ang hirap naman kasi din sabihin na as of now, dapat i-prove nila, partner, na yung war on drugs na patayan talaga is because of the command and order pala of President Duterte. Diba? They have to prove that, partner. Hindi pwedeng salita-salita lang. Kahit sabihin natin na ang paniwala ng karamihan ay nag-utos niyan ay si Pangulong Duterte, hindi pwedeng ganun. Hindi yan tatayong ebidensya, partner.
Di ba? Tanong lang ni Talata. Attorney Claire, ibig bang sabihin ito ay may maneuvers against the Dutertes? Oo. Oh. Talagang oo, partner. No. Actually, tingin ko hindi ito nag-start lang. Hindi lang ito nag-start nung nagsalita si Pangulong Duterte. Nagsisimula ito, partner, creeping na to regarding dun sa confidential funds. Creeping na to eh. So, yung politika, lumalaro na yan. Tapos, nung kinwestiyon nila yung confidential funds, partner, negatibo yung dating sa mga Pilipino. Yung confidential funds. Especially, partner, hindi ko alam kung drama. Nung nagsalita si Congresswoman Kimbo. Ang ganda nung doon, partner. Ang ganda ng acting niya doon. Hindi ko alam kung acting. But, it caught the attention of the viewers. Kahit na yung mga partner, yung nasa minority block. 'Di ba? Parang biglang kung ganun yung reaksyon ni Congresswoman Kimbo about the 125 million, ang dating sa tao, kaalyado ito ito yung isa sa mga nagpapatay ng mic kay at Congresswoman Franz Castro about the OVP budget hearing, 'di ba? Pero kahit kaalyado to, bakit ganun yung reaksyon? Parang, Madam Speaker, ayon din sa mga nakaraang usapin, lumalabas na ginastos ng OVP ang halagang 125 million sa labing siyam na araw, 19 days lamang, na mukhang napakaiksing panahon, Madam Speaker. Maaari bang ikumpirma ng COA ang nangyaring ito? Madam Speaker, mula po sa SAOB, December 13 to December 31 ang nakalagay. So, 19 days po yan. Madam Speaker, ang totoo po ay nagulat din po ako nung mabasa ko ang mga balita na tila nagastos po sa loob ng 19 days at tinanong ko po ang COA at tinignan ko po ang mga iba't ibang mga reports. Pero hindi po ito nagastos sa loob ng 19 days kung hindi 11 days po. Madam Speaker. Now, Madam Speaker, 11 days, ang hirap isipin kasi parang kung surveillance yan, ilang reward payment po yan na aabot ng 11 million per day. So, Madam Speaker, medyo 11 days. Confirm ko lang, Madam Speaker, 11 days ang nakalagay. Kailan po nasumite ang liquidation ng OVP sa gastusing pinag-uusapan? Ang liquidation report, Madam Speaker, ay submitted noong January 17, 2023, Madam Speaker. Yes. Thank you, Madam Speaker. Madam Speaker, tapos na ba yung pag-audit ng lahat ng gastusin na ito, Madam Speaker? Madam Speaker, the audit is ongoing. And ngayong umaga po ay nalaman ko po this morning na ang COA po ay nakapagbigay na po ng kanilang preliminary observations sa Office of the Vice President. Sa makatuwid po ay sila po ay nakapag-issue ng kanilang audit observation memorandum na po, Madam Speaker. So, Madam Speaker, walang credit notice Wala na inilabas? Wala po, Madam Speaker. Kailan nyo matatapos ang pag-audit ng gastusing ito, Madam Speaker? Madam Speaker, bagamat siyam lang ang tao sa ICFAO, alam ng COA na napaka-importante ng usaping ito, and they have committed to complete the audit by November 15 of this year, Madam Speaker.
Maski na siya, hindi makapaniwala na 125 million na gastos ng 11 days. So, doon pa lang, partner, di ko alam kung si Congresswoman Kimbo ba ay politika na. Ayoko sabihin kung trapo na ba siya. Pero hindi ba siya parte nung pag-start nung pagmamaneuver against the Duterte? Isa yon. After that, partner, doon nagsimula yung tungkol sa pagtanggal sa confidential funds, naging issue na siya. Kaya doon nag-react. Ito, tanong ni Master Pogi. What are the charges against PRRD? Okay. Genocide ang alam ko eh. Dahil ang dating mass killing. Siya bang nag-utos? Yun na ipoprove. Kasi yun yung complainant partner Kaya nga Yan ang medyo mahirap Kasi wala ka namang narinig na sinabi ng Pangulo, patayin mo to. Di mo naman madidinig patayin mo siya. Di mo madidinig yun, syempre. Diba? Pero, kailangan ma-establish ito. Kailangan ma-establish din kung paano mapatay ang mga biktima. Kasi ang mag-ano naman yan, partner, ang mag-testify naman yan. Wala iba, yun na biktima. So they have to prove, partner, hindi pwedeng sabi-sabi. Sabi ni Type 182, crimes against humanity. Yeah, crimes against humanity nga. But you have to prove na involved siya doon. Okay, kahit sabihin mo, partner, okay. Yung kanyang war on drugs, ang daming mga namatay during his partner administration. Pero parte ng kanyang advocacy para sukpuin ang problema. Parte ng kanyang trabaho, ang problema ng droga. Pero hindi naman niya sinabi, partner. Sabi lang niya, okay, basta bigyan nyo ng ng solusyon ng problema ng droga sa ating bansa. Kung alam mo, hindi mo sinabi. Pero hindi niya sinabi na patayin nyo lahat etong mga addict na involved sa droga. Pero kung ikaw ay presidente, malaki ang confidential funds mo, malaki ang intel funds mo, malalaman mo ang ginagawa ng miyembro ng kapulisan mo. Meron bang abuso? Kung may abuso during those years, pinagalitan mo ba? Tinanggal mo ba? Hinayaan mo? Anong ginawa mo? Pag may namamatay, ano ba ang reaksyon ng gobyerno? Nakulong ba agad yung mga pulis na to? Or ipinagbunyi mo dahil they are fighting against drugs? Ano ang meron? So yun ang ipoprove mo. Siguro mga kayubi, ang isa sa mga naging problema ni dating Pangulong Duterte is maingay siya about killing his partner. Kahit sabihin natin na nasaan yung pinatay niya. Diba? Ito yung partner. Di ba siya, may 3 akong pinatay. O meron akong hinulog sa helicopter. Diba? Patay. Diba, partner? Kahit sabihin mo na di hanapin mo yung namatay. Partner, sabi ko nga, it is not for us to tell and to have the evidence kung sino pinatay niya. The mere fact that he admitted killing these people, ikaw na ulit ang magpatunay na hindi mo pinatay. Kasi isa yun na nagkaroon ng admission. Kaya nga, partner, pinipilit ng ICC na pumunta sila rito. Yes, malay mo naman, wala naman nakita. Sila mismo rito ang magsasagawa, partner, ng ng sarili nilang investigation. Diba? Kaso nga lang, hindi pwede. Kasi wala na nga tayong dyan. Jurisdiction? Di partner. Nagsalita ng Supreme Court, partner. Basta ang pag-uusapan na lang dito at iimbestigahan ng ICC, if ever papayagan, partner, all those acts committed until March 16, 2019. After that, wala na. Kung may mga nangyari crimes against humanity nung hanggang 2016, 2019, hanggang doon lang yung imbestigahan nila. Kaya nga, unless hindi papayagan ng gobyerno. Kaya kailangan ng gobyerno makipag-cooperate or biglang nagbago ang ihip ng hangin. Diba? Yan ang partner. Yun. Yan ang ang titignan, babantayan. Kasi sabi mo nga kanina, yung ilan partner medyo yung pagbibigay ng kanilang opinion, ng kanilang statement,
Na Against dati-dati, PRRD? may paninindigan, partner eh. In favor Oo. of the ICC, magkaroon ng investigation? Dati may paninindigan. Dati, naayaw. Naayaw. Wala, Oo. nalulusaw. At kung mapapansin mo, nabuhay uli eh. Tahimik na, di ba? Oo. Dati hindi ito pinag-uusapan, partner, sa mababang kapulungan. Di ba? Oo. Sa lower house. Ngayon parang mukhang meron silang partner nakikita. Oo. Di ba? Pero hanggang saan ba? Uy, teka lang, sabi tal attack partner, bakit sa live show wala yung ibang chat ko? Meron naman yung iba. Ha? Meron bang hindi pumapasok dito? Parang meron eh. Parang may problema eh. Yung natin eh, yung YouTube eh. Nga, binubuksan ko uli, partner. Nire-refresh ko. Kasi... Meron hindi napapasok. Michelle Martinez, hello po. Yan. Ilan na ba yun? Kanina, 2:55 na eh. But, ayan. Meron si La Mama. Odi Galvez. The issue is simple. Okay? Duterte should face the ICC if he did nothing wrong. Why is Duterte scared? Sabi ni Odi Galvez. Sabi naman ni La Mama, compare sa government ngayon, mas may kumpiyansa ako dati. Okay. Compare sa government daw ngayon, may kumpiyansa siya dati. Siguro tinutukoy niya si Pangulong Duterte. Siguro partner, iba-iba talaga, no? Iba-iba talaga ang mga kilos, naging polisiya ng bawat Pangulo. Si Pangulong Duterte kasi kaya nga kamao, di ba? Oo. It's may kamay na bakal siya eh. Diba, laban to kung baga palaban eh. Oo. Diba? Siguro, ang pagkakaiba lang nila ngayon is, medyo may pagka-pro-China si Pangulong Duterte. Si PBBM, hindi siya pro-China. Pro-Filipina siya, partner. Oo. Kasi paglalaban niya, not an inch daw, a part of the government will be given to any other country paglalaban. Siguro, isa sa mga difference yan. Pero, kung pag-uusapan natin ang kamay na bakal, mas matindi siyempre si Tatay Digong sa kamay na bakal. Iba yun. Pagsasalita lang nun eh. Oo. Diba? Sabi ni Daturon, mas gusto nila siguro tong kaliwat kanan na krimen ngayon kaysa dati na majority nagsasabi na safer ang lugar. Confi lang ni VP Sara ang topic yung sa lower house. Oo nga. Kaya nasabi natin, di ba? Bakit? Pakita nyo rin lahat na nagastos nyo. Hindi lang certificate of liquidation. Diba? Hindi, partner, tingin ko to. Isang basa ko, ha? Tingnan nyo mga kayubi, ha? Hello, Architect Martin Resurrection. Hindi dapat matakot si PRRD kung tingin niya tama ang ginawa niya, noong term niya. Actually, mga kayubi, ito pag-isipan nyo, ha? Bilanggit ko kasi kanina, hindi lang naman si PRRD ang involved, partner. Si Senator Bato, at nandoon din si VP Sara. Alam ko nabanggit. Pakicheck nyo to, alam ko kasama siya. So, kung papapasukin ng ICC dito, partner, siguro more on, akin lang mas tatargetin pa rin nila si VP Sara. Bakit? Partner, siya yung umuungos. Nakalaban sa pagka-presidente. Hindi naman si PRRD na eh. So, kung tatlo yan, issue pa rin to kay VP Sara, partner. Hindi kay dating Pangulo. So, ang puntirya. Bonus na lang yun eh. Ang puntirya. Ang gusto na lang ipakita, ang focus talaga nila. Iba. Ito for 2028 na to. Yes. Sa tingin mo, partner? Kasi partner, kung kasama si VP Sara sa i-imbestiga ng ICC, negatibo pa rin ang dating nito kay VP Sara. So, more on target nila dito. Siyempre, sasabihin lang nila ang target nila si PRRD. Wala na yung posisyon eh. Hindi naman makakatakbong pagka-presidente yan eh. O dapat makakatakbo siyang VP, senador, etong posisyon, di ba? But still, partner, kung ang tinutumbok nila ay tumambong pagka-presidente, sino sisirain talaga nila? Medyo, pag yan, partner, may kakambal na politika yan, partner, which is talagang may ganun tayong nakikita dyan. Dito sa pagbuhay muli sa usapin ng ICC, partner, dyan sa mababang kapulungan, talagang mukhang partner. Di ba?
Oh. Yes, oo. Oo. Ito partner, ito Ito lang yung tanong eh. Oh, ito Sino ba ang susuportahan ng mga ito sa darating na 2028 election? Kita mo na partner. Kaya nga eh. Naglilipatan na sila kasi Sino ba ang CMD. ang susuportahan? Di ba? No. Ito partner kanina sabi mo, ito, teka lang po, yung kay baba po ng konti kay Tutski, yung nasa unahan niya, pabasa. Ito yung kaninang opinion ni kay Rio de Talpot. Sabi niya, kasi partner, hindi naman natin nadinig si PRRD na nagsalita na pati mo yan. Sabi niya ito, orders from authority don't have to direct orders. So, hindi talaga magagaling sa kanya. Pero syempre, kung merong order, sila na nagkakaalaman niya. Sabi naman ni Talatak, Zero, doctrine of command responsibility. Presidente si Duterte. Yes. At may mga public adherents po kasi siya na pumatay. Yun. Kung tahimik lang siya at tinulugsan niyo yung patayan, partner. Kahit na, kung may alam siya. Hindi yun masyado mababasa ng tao. Very transparent si PRRD about that eh. So, basang-basa siya ng tao. Diba? Kaya, sa kanya talaga turo. Diba? Wala siyang ginawang paghadlang eh. Sa tokhang. Napatunayan ba yan ng ICC? Hindi, parte, iimbestigahan pa lang. Kaya nga eh. Nandun pa lang yung complaint. So that's why pupunta sila dito to investigate. Kung wala sila makikita, o di wala. Kaya dismiss ang kaso. Kaya nga partner, yan yung ano to eh. Yan yung mukhang naamoy eh. Ito partner. Papayagan na ba ngayon? O ganun pa rin ang magiging posisyon? Tingin ko yan ang ano ngayon eh. Tingin ko dito sa mga partner na nakikita natin. Nila, na totally masira si BP Sara kasi malakas eh. Tingin ko tutuloy. Makikipag-coordinate sila. Pero hindi po position dito si si dating Pangulo. PBBM. No. Hindi po position si PBBM dito. Hindi niya magpapakita na anuhin niya yan, susuportahan niya yan. But he cannot do anything sa House. Kasi independent body to. Pwede ba yun? Pangulo siya? House, partner. Independent body to. Legislative yan eh. Pero di ba hawak niya? Kahit sabihin mo independent body yan, partner. Hindi niya sasabihin, dinidiktahan niya ang House, partner. Alam Never. naman natin yung politika. Hindi niya sasabihin yun. Magpe-play safe yun. Sasabihin ko sa'yo dapat tapusin na natin to. Wala na tayong oras. Overtime. Tapusin na yun. Kayubi eh. Diba? O yan, kadama. Tapusin na natin to. Ayan. Athlete. Alright. Athlete. Take up natin. So, partner? Sige. Hanggang bukas? Hanggang bukas. Magkita't magkarinigan tayo. Sorry po, medyo bitin tayo. Magkita't magkarinigan tayo. Ako po sa Toric Claire Castro, nagpapalala, huwag tulugan ang inyong karapatan. Mga kasama, maraming salamat po sa inyong oras at panahon. Lalo tigit sa ating mga kayubi hanggang bukas uli, alas 7:30 hanggang alas 9. Samahan niyo po uli kami at ang ating nag-iisang abogada ng bayan para sa pagbibigay ng serbisyong legal at pagtalakay ng mga usapin na may pakialam ang taong bayan. Dito pa rin sa Usapang Batas!